Akala nyo tapos na ang pelikula kapag sinabi ng that's a wrap. Pero sa totoo lang, doon pa lang talaga nagsisimula ang mas mahirap na part. Ang susunod naman na laban para mapansin, mapag-usapan, at mapili ang aming pelikula sa dami ng choice ng content ngayon. Nandito kami ngayon para sa promo shoot ng The Lotto Winner na showing pa rin sa lahat ng SM Cinemas nationwide. Ito yung stage kung saan kailangan na naming ilabas ang pelikula sa comfort zone ng production at iharap siya sa totoong mundo, sa totoong audience, sa inyo. Kasama namin si Miss Kylie Padilla and si Sir Albert Martinez. Simple lang naman pakinggan ang promo. Mag-i-interview, magpo-post, magpaparamdam online. Pero sobrang importante siya. Hindi naman sapat na maganda lang ang pelikula mo at proud kayo sa output. Kailangan din malaman ng tao na may movie. Kailangan ma-curious sila, kailangan ma-hook sila para may dahilan para panoorin ka nila sa sinehan. Parang ganito yan. May handa ka sa bahay. Kumpleto. Pinag-isipan mo ang menu. Pinagpaguran mong iluto. Pero wala kang inimbitahan. Sayang, di ba? Ganon din ang pelikula kapag walang promo. Kahit gaano kasarap ang handa mo, walang titikim kasi nga, walang nakaalam. Walang nag-promote. Ang hirap din maging artista. Biruin mo. Naibigay mo na lahat ng emosyon sa shooting, sa lahat ng eksena. Pero pagkatapos, sasagot ka naman ng maraming interviews. Kinikwento mo yung tungkol sa proseso kahit pa ulit-ulit ang tanong. Kasi syempre alam naman nila na hindi ito individual effort. Team effort ito hanggang sa maihatid namin ang final product sa audience. Halos lahat ng nagtatrabaho dito sa film industry, hindi namin tinitignan tong paggawa ng movie as trabaho. It's more of passion and commitment. Commitment sa movie, commitment dun sa production team na nagpuyat, commitment sa director na naniwala sa kwento, and more importantly, yung commitment sa audience na umaasang may mapapanood silang worth it. Ngayon, iba na rin talaga ang laban pagdating sa promo. Mas mabilis na ang mundo, mas maikli na ang attention span. Dati, TV guestings, press con, and TV spots, okay na. Ngayon, kailangan meron ka na din sa TikTok, Facebook, Instagram, sa Reels, sa Trends, sa algorithm. Pero lahat yan, isa lang ang goal. Makuha ang pansin ng audience kahit ilang segundo lang. Parang ganito. Action! Ano ba? Ang sakit-sakit. Sorry. Really sorry. Di ba? Ang sakit talaga! Ang sakit-sakit talaga! Bakit tanggalin na ako, no? Ito! Tanggalin na ako! Sakit talaga! Tanggalin mo! Sakit! Ang tagal! Sorry! Sige po, exit ko kayo. Sige po. Nowadays, kapag hindi na pahinto sa pag-scroll, hindi ka maaalala. At kung hindi ka maaalala, hindi ka mapapanood. Sa gitna ng napakaraming content, kailangan mong ipaalala na may pelikula kang dapat nilang ma-experience at may kwento kang gustong i-share sa iyong audience. Marami ngayon movie na nalulugi, pero hindi naman dahil pangit yung movie or kulang sa talent, pero marami dyan hindi nabigyan ng tamang exposure, hindi nabigyan ng pagkakataon na makilala. And sa industriya ngayon, attention is currency. Kaya kami, we do our best and we take promo seriously. Hindi siya dapat afterthought lang. Parte siya ng responsibility namin bilang filmmakers. We need to make sure na makarating ang movie namin sa audience. Kaya kapag nakakita kayo ng mga interview, ng mga video o kalokohan online,
Hindi lang siya basta content. Part siya ng isang malaking proseso. Part siya sa pagiging successful ng isang pelikula. Kaya if you want to support Filipino films, hindi naman kailangan maging producer or maging artista. Simple lang. Panoorin nyo lang yung pelikula namin. Malaking tulong na yon. Lalo na siguro kung may kasama ka pang kaibigan or kapamilya. Biruin mo, nakapanood ka na ng movie. Nakatulong ka pa sa isang industriya. And I'm sure maraming pamilya ang magpapasalamat sa'yo. So that's it for my short vlog. Maraming salamat sa panonood. And sana masuportahan nyo rin ang pelikulang ginawa namin na siguradong magpapaiyak sa inyo.